Isang babae ang bumati sa isang bisitang bingi gamit ang sign language. Hindi niya alam na ang CEO ay tahimik na nakamasid mula sa kabila ng makintab na marmol na lobby, isang lugar kung saan mas nagniningning ang pagkukunwari ng korporasyon kaysa sa sahig na walang bahid. Pasensya na po sir, hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Tugon ng receptionist, may halong inis ang tono. Yung uri ng pagkainis na maririnig lamang mula sa mga taong bihirang maistorbo ang kanilang ginhawa. Ang lalaki, nakadamit ng maayos, ay desperadong kumakaway ng kamay sa hangin, mga kilos na puno ng pagmamadali. Nagsasalita sa isang wikang walang ibang nakakaunawa sa paligid. Unti-unting bumigat ang kanyang mga balikat sa bigat na matagal na niyang kilala, ang mabigat na katahimikan ng pagiging iniit sa puwera, isang damdaming madalas na niyang pasan. Samantala, mula sa kabilang dulo ng lobby, pinagmamasdan siya ni Evelyn Ramirez, 24 anyos lamang. Nakabalansi siya ng tray na puno ng sobrang mahal na kape para sa mga executive na halos hindi alam ang kanyang pag-iral. 3 buwan pa lang siyang intern sa prestihiyosong Aquino Corporation, ngunit sapat na ang kanyang nakita para maintindihan kung paano talaga gumagana ang mundong iyon. Pekeng magalang, hungkag ng ngiti at walang pasensya para sa anumang makakasira sa perpektong daloy ng kanilang corporate na mundo. Ngunit nang makita niyang tinrato ang lalaking iyon bilang problema imbes na tao, ibang tama ang naramdaman niya. Hindi siya maaaring tumayo lang at manood. Gumalaw ang kanyang mga paa bago pa makaproseso ang utak ng mga posibleng kahihinatnan. Lumapit siya sa counter, marahang ibinaba ang tray at tinaas ang kanyang mga kamay na may kalmadong kumpiyansa. Bawat galaw ay malinaw at maingat, patunay ng maraming taong ginugol sa pag-aaral at pagsasanay. Magandang araw po, sir. Paano ko po kayo matutulungan? Ang kanyang ipinahiwatig gamit ang mga kamay na nagsabi ng hindi na kailangang bigkasin ng kanyang tinig. Agad na nagliwanag ang mukha ng lalaki na parang may biglang nagbukas ng ilaw sa isang matagal ng madilim na silid. Salamat, ang kanyang isinagot, may halong ginhawa. Akala ko walang makakaintindi sa akin dito. Tumigil ang buong lobby, nawala ang mga usapan, pumagal ang mga yabag at lahat ng mata ay napako sa eksena. Isang batang intern na marunong magsalita gamit ang sign language sa bisitang hindi pinansin ng receptionist. Hindi alam ni Evelyn na si Mario Aquino, ang CEO mismo, ay kararating lang mula sa executive elevator at nasaksihan ang bawat sandali. Ang malamig niyang kulay abong mga mata, kilala sa pagbibigay takot kahit sa pinakasanay na executive, ay nagkaroon ng kakaibang titig. Parang sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nakita siyang bagay na tunay na mahalaga. Ngunit hindi niya o si Evelyn man inasahan na ang maikling palitang iyon ng kabutihan ay magpapagalit sa isang taong tinitingnan ang empatya bilang banta sa kanilang marupok na kapangyarihan. Sa kabilang dulo ng lobby, si Anita de Peralta, hepe ng marketing department, ay nakamasid na may kumukulong galit. Isang uri ng galit na nararamdaman lamang ng mga insecure kapag nahaharap sa tunay na talento. Nagbago ang kanyang ekspresyon, nagplano na kung paano gawing leksyon ang maliit na sandali ng kabutihang loob tungkol sa pag-alam ng iyong lugar. Hindi niya alam gayunpaman na bawat malupit na salitang bibitiwan niya ay tatandaan, salitang hindi malilimutan ng isang taong may kapangyarihang baguhin ang kahihinatnan ng kwentong ito. Kung nais mong makita kung paano kayang ibunyag ng isang simpleng kabutihan ang tunay na kulay ng mga tao at magsimula ng isang reaksyon na hindi inaasahan ni Numan, siguraduhing manatili. Dahil ang susunod na mangyayari ay magbabago ng lahat para sa bawat isa. Well, hindi ba ito nakakaantig? Dumagundong ang matalim na tinig ni Anita, humihiwa sa katahimikan parang kutsilyo. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa marmol na dingding.
Isang intern na nag-aakalang interpreter. Ang cute naman. Nanlamig ang dugo ni Evelyn. Lahat ng mata sa lobby ay nakatuon na sa kanya. Kasama ang mga mataas na executive na, ni minsan ay hindi siya pinansin. Dahan-dahang lumapit si Anita, ang kanyang mga takong tumutunog sa sahig na parang countdown sa isang pampublikong bitay. Pasensya na sa pagputol ng munting palabas na ito, patuloy ni Anita, punong-puno ng sarkasmo ang tinig. Ngunit may mga proseso tayo sa kumpanyang ito. Hindi trabaho ng mga intern ang maging interpreter para sa mga bisita. May mga profesional tayong binabayaran para doon. Napatingin ang lalaking bingi sa kanilang dalawa. Malinaw na nararamdaman ang tensyon kahit hindi niya naririnig ang mapanakit na mga salita. Maingat na nagsenya si Evelyn sa kanya, "Pasensya na po, mukhang lumampas ako sa dapat." Eksakto, malamig na sagot ni Anita. "Evelyn, tama. 3 buwan ka pa lang dito at sinusubukan mo ng gawing hindi mapapalitan ang sarili mo. Yan ang tinatawag na ambisyosa." Binulalas niya ang salitang ambisyosa na parang insulto. Malapit, nanatiling tahimik si Mario Aquino. Hindi siya kumurap, hindi gumalaw, ngunit pinagmamasdan ang lahat. Bawat pagbabago ng tono, bawat galaw ng katawan. Ang mga taon ng pamumuno ay nagturo sa kanya kung paano basahin ang mga tao na parang bukas na aklat. "Miss Anita," wika ni Evelyn, pinatatatag ang kanyang tinig. "Sinubukan ko lang pong tumulong. Kailangan niya." Ang kailangan niya, mabilis na putol ni Anita, ay isang kwalipikado, hindi isang intern na sabik magpakitang gilas. Sa tingin mo ba ang pagkaway ng kamay ay makaka-impress kanino man dito? Napangisi ang receptionist, halatang natutuwa sa eksena. Nagsimulang magtipon ang mga empleyado, parang mga gamo-gamo na naaakit sa apoy ng pampublikong kahihiyan. Huminga ng malalim si Evelyn at saka may nagbago sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kaba, ngayon may ibang liwanag. At sa isang saglit, maaaring naramdaman din iyon ni Anita, hindi pagkatalo kundi ang pag-usbong ng lakas sa harap mismo ng kanyang mga mata. "Nauunawaan ko po ang inyong pangamba," mahinahong sabi ni Evelyn. "Hindi ko po intensyon na magdulot ng problema." "Intensyon mo?" Mapait na tawa ni Anita. 3 buwan ka pa lang dito, walang halaga ang intensyon mo. Ang trabaho mo ay magdala ng kape, mag-photocopy at manatiling tahimik hanggang sa karapat-dapat ka nang magsalita." Maingat na hinawakan ng lalaking bingi ang braso ni Evelyn at nagsinyas. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagiging mabuti," ipinahiwatig niya. "Salamat sa pagtulong sa akin." Nang isinalin ni Evelyn ang kanyang mensahe ng malakas, may nangyaring hindi inaasahan. May ilan sa mga nakamasid na nagsimulang hindi mapakali. Ang iba'y napayuko. Sa unang pagkakataon, tila naunawaan nilang ang kalupitan ni Anita ay hindi lamang walang silbi, kundi kahiya-hiya. Pero hindi napansin ni Anita ang alinman sa mga iyon. Abala siya sa paglangoy sa kanyang sandali ng autoridad. "Oh please, napakadrama naman," bulong niya sabay irap. "Evelyn, may mga tungkulin kang dapat tapusin. Mas mabuti pang bumalik ka sa totoong trabaho mo at hayaan ang mga tunay na profesional ang humarap sa mga kliyente." At doon ginawa ni Evelyn ang bagay na hindi inaasahan ni Numan. Hindi siya umatras, hindi siya umurong. Sa halip humarap siya sa lalaking bingi at sa maayos, elegante niyang mga galaw, muli siyang nagsenyas. "Sir, ikinagagalak kong makatulong sa inyo. Sana'y matagpuan ninyo ang hinahanap ninyo dito." Hindi mababakas ang pagkakamali o pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Bawat senyas ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Maging si Anita, na nasa kalagitnaan ng paninita, ay napatigil sandali. Hindi iyon mga galaw ng isang taong nakamemorya lang ng ilang parirala mula sa YouTube tutorial. Ito'y likas, malayang komunikasyon mula sa isang taong tunay na nabubuhay sa wika.
Ngumiti ang lalaki, mabilis at masigla ang kanyang tugon sa pamamagitan ng mga senyas. Napatawa si Evelyn, isang tunay masayang tawa, at sa kanya isinalin para sa lahat ng nakamasid. Sinabi niya na bihira siyang makatagpo ng taong ganun kagaling magsinyas at nandito siya para makipagkita mismo sa CEO tungkol sa isang accessibility initiative. Tumahimik ang labi, halos madama ang bigat ng hangin. Napakurap si Anita minsan sa kamuli, nagpupumilit intindihin ang narinig. Hindi pala ito basta-bastang bisita. May direktang pulong pala siya kay Mario Aquino. Upang makabawi, nagpigil lalamunan si Anita at malamig na sabi, "Well, sigurado akong si Ginoong Aquino ay maglalaan ng kwalipikadong interpreter para tumulong sa kanyang pagpupulong." Isang malalim at makapangyarihang tinig ang sumagot bago pa man may makapagsalita. Sa totoo lang, wika nito, humihiwa sa hangin na parang talim. Sa tingin ko, natagpuan ko na ang tamang interpreter. Lahat ay napalingon. Lumapit si Mario Aquino at nagbago ang buong atmosfera. Hindi niya kailangang lakasan ang boses. Kusang sumunod ang autoridad sa kanyang presensya. Nanlumo si Anita. Nanigas ang kanyang gulugod at tila tumigil ang kanyang mga kamay. Gaano kaya karami ang nakita niya? Gaano kaya karami ang narinig niya? Ginoong Aquino, nauutal na panimula ni Anita, ipinapaliwanag ko lang naman ang protocol para sa mga ganitong, para sa publikong pagyurak sa isang empleyadong nagpakita ng bihirang kakayahan at taus-pusong malasakit. Putol niya. Kalmado ang tinig ngunit may bigat na hindi matatawaran. Naupos si Anita. Tahimik lamang si Evelyn, ngunit saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata ni Mario at doon nakita niya ang isang bagay sa dalaga, isang tahimik na lakas na nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak. Isang lakas na hindi kailanman sumisigaw, ngunit hindi rin kailanman sumusuko. Nakatingin pa rin kay Anita, wika ni Mario, "Evelyn, sumama ka sa akin. Ikinararangal namin ni Ginoong Santos na makasama ka sa pagpupulong. Ikaw mismo ang uri ng taong kailangan ng proyektong ito." Habang tatlo silang nagtungo sa elevator, muling nagsalita si Mario. Ang tinig niya ay umalingaw-ngaw sa marmol. "Anita, puntahan mo ako sa opisina ko makalipas ang 1 oras. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa pamumuno at sa mga prioridad." Tahimik na pumasok si Evelyn sa elevator, sinusubukang arukin ang mga nangyari. Ngunit sa kaibuturan niya, hindi siya lubusang nagulat dahil kapag lumaki kang palaging minamaliit dahil sa kulay ng balat mo, sa kasarian mo o sa pinagmulan mo, natututo kang magbasa ng tao, makita ang totoong kapangyarihan sa likod ng mga kalmadong mata, at makilala kung sino ang peke lamang. At higit sa lahat, natututo kang maghintay, maging handa sa isang sandaling kayang baguhin ng lahat. Ang hindi alam ni Anita de Peralta na kailanman ay hindi niya malalaman, ay hindi basta kapritsyo lamang ang natutunan ni Evelyn na sign language. Hindi rin aksidente ang kanyang kalmadong tibay sa gitna ng panganib. May nakababatang kapatid si Evelyn, si Carlos, bingi mula pagkasilang, at sa maraming taon siya ang naging tagapagsalin, tagapagtanggol at tinig ng kanyang kapatid sa isang mundong madalas ayaw makinig. Habang nagsasara ang mga pinto ng elevator, pinakawalan ni Evelyn ang isang maliit at tahimik na ngiti. Ginawa ni Anita ang klasikong pagkakamali ng mga insecure, ang umatake sa isang taong hindi niya tunay na kilala, at ang pagkakamaling iyon ang magbabayad siya ng malaki. Nagtagal ng 2 oras ang pagpupulong sa executive suite at ito'y nagbago ng lahat para kay Evelyn. Hindi basta bisita si Ginoong Santos. Siya, si Diego Santos, ang tagapagtatag ng pinakamalaking accessibility organization sa bansa. Hindi siya narito para sa formalidad lamang. Sinusuri niya ang Aquino Corporation para sa isang potensyal na multi-million na pakikipag-partner.
Sa gitna ng pagpupulong, lumingon si Diego kay Evelyn at nagsinyas, "Perpekto ang iyong pagsasalin. Ngunit higit pa doon, naintindihan mo hindi lang ang aking mga salita, kundi ang aking layunin." Iyan ay bihira. Umupo si Mario, nakatitig kay Evelyn, tahimik na sumasang-ayon. At saka may bahagyang ngiti, idinugtong ni Diego ang isang bagay na nagpahinto kay Evelyn sa pagsinyas. "Ipinagmamalaki ka, sigurong kapatid ng iyong brother na may ganitong kakayahan." Napatigil si Evelyn. Paano niya nalaman tungkol kay Carlos? "Hinahanap kita," paliwanag ni Mario ng marahan. "Carlos Ramirez, 17, kapitan ng basketball team ng kanyang paaralan, bingi, may full scholarship sa graphic design. Ang inyong mga magulang, parehong may tig-2 trabaho, at ikaw, pinagsasabay ang internship na ito at part-time sa isang restaurant para makatulong." Ang mga pader na maingat na itinayo ni Evelyn ay tila nabuwag, ngunit hindi sa paraang nakakahiya. Sa mga mata ni Mario, hindi niya nakita ang awa, nakita niya ang respeto. "Diego," patuloy ni Mario, lumambot ang tinig, "may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa iyo." Sandali siyang tumigil, tumingin sa bintana, saka muling bumaling. "Ang anak kong si Sarah, bingi rin. Pumanaw siya 3 taon na ang nakalipas sa isang aksidente. Ngunit bago siya nawala, itinuro niya sa akin ang mga batayan ng sign language. Lagi niyang sinasabi na ang tunay na komunikasyon ay hindi lang tungkol sa mga salita, kundi tungkol sa pagkonekta sa kaluluwa ng isang tao." Natahimik ang buong silid. Maingat na isinalin ni Evelyn ang kanyang mga salita. Puno ng emosyon ang kanyang tinig kaysa sa inaasahan. Dahan-dahang tumango si Diego, malinaw na naantig. "Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng inisyatibang ito para sa akin," sabi ni Mario. "Hindi ito tungkol sa imahe o sa checklist. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Hindi kailanman ito tungkol lang sa accessibility. Ito'y tungkol sa pagbuo ng isang lugar ng trabaho kung saan sina Sarah at Carlos ay hindi na muling magiging invisible, kung saan walang sinumang ituturing na pabigat dahil lamang sa kung sino sila." Lumingon si Diego kay Evelyn at nagsinyas ng isang bagay na nagpapula sa kanyang pisngi. Tinatanong kung handa ba siyang pamunuan ang bagong accessibility initiative ng kumpanya. Hindi bilang intern, kundi bilang senior consultant. "Senior consultant?" ulit ni Evelyn, halos hindi makapaniwala sa narinig. "May buong sahod," dagdag ni Mario, "sariling opisina, at lubos na kalayaan para bumuo ng sarili mong team." Habang sinusubukang arukin ni Evelyn ang bigat ng alok, 3 palapag sa ibaba, mariing tumatama ang mga daliri ni Anita de Peralta sa keyboard. Nasa mode na siya ng damage control. Ang kanyang plano, simple, sirain ang kredibilidad ni Evelyn bago pa man ito makapagsimula. To Executive Board. Tinipa niya, nanginginig ang mga daliri. "Subject urgent concerns regarding favoritism and appointment of unqualified personnel." Hindi na niya kayang manalo sa pamamagitan ng publikong kahihiyan. Kaya ngayon, idadaan niya sa likod sa pamamagitan ng emails, bulungan at power plays. Ngunit ang hindi alam ni Anita, matagal nang inaasahan ito ni Mario Aquino. Nasa opisina pa rin sa itaas, bumaling si Mario kay Evelyn. "Bago ka magsabi ng, 'Oh, may kailangan akong sabihin,' malamang susubukan kang sirain ni Anita." Kumunot ang noo ni Evelyn. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Magpapakalat siya ng pagdududa, magpapadala ng emails, mag-uumpisa ng chismis, baka pati ipahiya ka sa publiko. Nagawa na niya yan noon. Hindi siya marunong tumanggap ng pagkatalo. Yumuko si Diego at nagtanong, gamit ang mga senyas ng isang bagay na nagpasimangot kay Evelyn, pero ngayon may halong kumpiyansa. "Handa ka ba sa digmaan? May plano ka ba?" Nag-iba ang tono ni Evelyn. Nawala ang init. Ang lumabas ay malamig, kalkulado at matalim na parang labaha.
Ginong Aquino, Ginong Santos, iniisip ninyong isa lang akong inosenteng intern na nadamay. Direkta niyang tiningnan si Mario. 3 buwan kong hinayaan na maniwala kayong lahat doon. Umabante si Mario, interesado. Ipagpatuloy mo. Matagal nang nagbabanggit si Anita tungkol sa akin sa likod, nagpapadala ng emails, gumagawa ng komento na ang mga intern ay dapat manatili sa kanilang lugar. Lahat iyon na idokumento ko. Sandaling tumigil siya. Pagkatapos ay dahan-dahang inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na digital recorder at maingat na inilapag sa mesa. May 47 oras akong naitalang pag-uusap, kasama ang mga komento tungkol sa diversity hires, mga biro tungkol sa interns na katulad ko, at hindi bababa sa 8 pagkakataon na iniutos ni Anita sa iba na huwag pansinin ang mga hiling ko o alisin ako sa internal updates. Natahimik ang silid, kita ang paghanga sa mukha ni Diego. Napakurap si Mario. Bakit mo ni-record ang lahat ng iyon? Dahil kapag lumaki kang palaging minamaliit, natutunan mo ang isang bagay, ang ebidensya lang ang tunay na proteksyon. Ngumiti siya. Itinuro yan sa akin ni Carlos. Lahat ay nire-record niya, lalo na kapag iba ang trato sa kanya ng mga guro dahil bingi siya. Lagi niyang sinasabi, mas malakas ang ebidensya kaysa galit. Dahan-dahang tumango si Mario, malinaw na humanga si Diego. Iniisip ni Anita na protektado siya ng kanyang posisyon, pagpapatuloy ni Evelyn, na walang magtatanong sa kanya na ang kagaya ko ay hindi lalaban. At ano ang plano mong gawin sa mga record na ito? Tanong ni Mario, bagaman may kutob na siya sa sagot. Hindi ko pa alam, tugon ni Evelyn. Ngunit may 72 oras si Anita para ipakita ang kanyang tunay na kulay. Kapag pinalala niya ito, doon niya makikilala kung sino talaga ang kaharap niya. Pumalakpak si Diego, dahan-dahan, ngunit puno ng pagsang-ayon. Pero may isa pa, dagdag ni Evelyn, ang kanyang mga labi nagkurba sa isang mapanuring ngiti. Hindi alam ni Anita na marunong akong magsalita ng 3 wika, kabilang na ang Espanyol. Napasandal si Mario sa kanyang upuan. Mayroon siyang nakapaglilinaw na mga pag-uusap kasama ang ilang Spanish-speaking vendors, mga usapang inakala niyang walang makakaintindi. Nagkamali siya, may saglit na katahimikan. Pagkatapos ay tinanong ni Mario ang tanong na nakabitin mula ng gawin ng alok. Evelyn, tinatanggap mo ba ang posisyon? Tinatanggap ko, tugon niya, ngunit sa isang kondisyon lamang. Sabihin mo, gusto kong ako ang may buong kontrol kung paano ko haharapin si Anita de Peralta. Walang pakikialam, walang malalambot na paraan. Ako ang magpapasya kung matatapos ito ng tahimik o bilang isang aral na hindi makakalimutan ng buong kumpanya. Ang ngiting bumungad sa mukha ni Mario ay isa sa mga ngiti na kayang bumuo ng imperyo. Bumaling siya kay Diego. Sa tingin ko, natagpuan na natin ang taong tunay na mamumuno sa ating communications revolution. Habang inaayos ang mga papeles at pinipirmahan ang mga kontrata, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ilang palapag sa ibaba, kumikilos na si Anita. Katatapos lang niyang magpadala ng mensahe sa isa sa pinakamakapangyarihang business newspaper sa lungsod. Nag-aalok ng isang exclusive expose tungkol sa umano'y racial favoritism sa Aquino Corporation. Ang hindi niya alam ay ito. Ang pagtatangka niyang sirain ang pangalan ni Evelyn ay magiging pinakamalubos na nadokumento, pinakamapaminsalang at pinakapubliko na self-destruction na nakita ng corporate world sa mga nakaraang taon. At magsisimula ang lahat sa wala pang 24 na oras kapag ginawa ni Anita ang pinakamalaking pagkakamali. Minamaliit niya hindi lang si Evelyn Ramirez, kundi ang uri ng taong matagal nang naghahanda ng laban, bago pa man siya humawak ng espada. At kapag sumabog ang bomba kinabukasan, ganap na hindi handa si Anita de Peralta sa kung ano ang darating.
Nagpatawag ng emergency meeting si Anita kasama ang executive board. Kumpiyansa siya, halos mayabang, naniniwalang ang kanyang kampanya sa likod ng mga eksena ay tuluyan ng winasak ang anumang kredibilidad na maaring nakuha ni Evelyn. Mga Ginoo, panimula niya, nakatayo sa harap ng silid na may ngiti ng isang taong kumbinsidong siya ang may hawak ng naratibo. Narito tayo ngayon upang talakayin ang isang napakabahalang kaso ng favoritism, isang banta sa integridad ng ating kumpanya. Tahimik na nakaupo si Mario sa ulo ng mesa, walang mabasang ekspresyon, ngunit matalim ang kanyang mga mata, nakamasid na parang lawin na naghihintay ng tamang sandali upang umatake. Sa kabilang dulo ng mesa nakaupo si Evelyn Ramirez, hindi na isang intern, kundi bagong talagang senior consultant. Ang mismong titulo ay nagpatigas ng panga ni Anita. Ang individual na ito, wika ni Anita, sabay turo kay Evelyn na hindi man lang tinitingnan, ay na-promote sa loob ng wala pang 24 na oras. Mula intern patungo sa senior level. Walang karanasan, walang kwalifikasyon, at lahat ito base lamang sa... Base sa ano? Eksakto. Putol ni Mario, malamig ang tinig. Humihiwa sa silid na parang talim. Sandaling natigilan si Anita at sapat na iyon para lumitaw ang kanyang pangamba. Well, halatang favoritism. Maging tapat tayo, may mga tauhan na tinatanggap base sa quotas, hindi sa tunay na merito. Umihip ang katahimikan sa silid na parang bigla ang hangin. May ilang miyembro ng board na hindi mapakali sa kanilang upuan. Kawili-wili, mahinang sambit ni Evelyn, sabay kuha ng recorder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa at pinindot ang play. Anita, maaari bang pakinggan natin ang ilan sa mga kamakailan mong sinabi tungkol sa quotas at merit? Nanlumo si Anita, namutla. Hindi mo maaring gawin yan! Labag yan sa batas. Sa katunayan, tugon ni Mario na may malamig na nangiti, ang mga record na ginawa sa pampublikong corporate spaces ay legal, lalo na kung nagpapakita ito ng malinaw na pattern ng diskriminasyon. At muling umalingaw-ngaw ang boses ni Anita sa buong silid. Pare-pareho lang ang mga diversity interns na ito. Narito lang sila para magpaganda ng imahe ng kumpanya. Wala silang alam pero umaasa sila ng promosyon. Nag-iba ang mga mukha sa paligid ng mesa. Ang natitirang suporta kay Anita ay mabilis na naglaho. Sumugod siya pasulong upang pigilan ang playback, ngunit mahinahong itinulak ni Evelyn ang kanyang kamay. May iba pa, wika ni Evelyn, malamig at matatag. Muling pinindot niya ang recorder. Narinig muli ang boses ni Anita, ngayon sa usapan kasama si Sarah mula HR. Ang mga taong katulad niya ay dapat matutong manatili sa kanilang lugar. Kahit gaano pa sila kamagiliw o kadisiplinado, intern ay intern pa rin, lalo na yung galing sa... Alam mo na, tumayo si Anita, matinis ang boses, kinuha ninyo iyan sa maling konteksto. Kung ganoon, sagot ni Evelyn, ipakita natin ang buong konteksto. Nagliwanag ang screen sa harap ng silid, lumitaw ang isang spreadsheet, maayos na nakaayos, puno ng detalye. 47 oras ng mga recordings, sabi ni Evelyn, sa loob ng 2 buwan. 23 pahayag na may halong diskriminasyon tungkol sa lahi. 31 komento na nagpapahiwatig na hindi alam ng iba ang kanilang lugar. At ito, muling tumugtog ang recorder, narinig ang tawa ni Anita habang nakikipag-usap sa mga kasamahan. Hindi na siya intern ngayon. Ngayon ang maliit na cleaning lady ang nagdadala ng kape sa boardroom. Ano susunod? CEO. Hindi ko yan sinabi, sigaw ni Anita, ngunit ang kanyang sariling tinig sa tape ang sumalungat sa kanya. Tumayo si Mario ng dahan-dahan at kusang tumahimik ang lahat. Sa lahat ng taon ko bilang pinuno ng kumpanyang ito, wika niya, hindi pa ako nakakita ng ganito kapare-parehong nakakalason na pattern ng asal. Higit pa ito sa maling desisyon. Isa itong sistematikong diskriminasyon. Mario, please, you set up ito. Siya ay...
Siya ay ano? Biglang bumukas ang pintuan ng boardroom. Pumasok si Diego Santos kasama ang dalawang mamamahayag at isang cameraman. Pasensya na sa istorbo, wika ni Diego. Ngunit nang marinig kong may talakayan tungkol sa diskriminasyon sa Aquino, naisip kong mahalagang idokumento ito para sa ating Corporate Accessibility Project. Nanigas si Anita, gumuho ang kanyang dibdib. Hindi lang basta nangyayari ang kanyang pagbagsak, ito'y ibinobroadcast pa. Anita de Peralta, mariing wika ni Mario, bawat salita ay parang martilyo. Ikaw ay tinatanggal, epektibo ka agad, sasamahan ka ng security para kunin ang iyong mga gamit. Tumigil siya, tumingin diretsyo sa mga mata nito at mariin kong iminumungkahi na humingi ka ng abogado. Sapat na ang ebidensya ni Ms. Ramirez para sa isang kaso na maaaring tuluyang wakasan ang iyong karera sa corporate communications. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Anita sa pasilyo habang siya'y inilalabas ng security. Nagmamakawa, nagtatanggi, desperadong subukang sagipin ang hindi na maililigtas. Nanatiling kalmado si Evelyn, nakaupo ng matuwid, hindi mapagmataas, hindi mapaghiganti, kundi matatag, walang yabang sa kanyang mukha. Tanging ang tahimik na katiyakan ng isang taong nanalo sa laban sa pamamagitan ng pagiging matalas, handa at matapat. Pumalakpak si Diego, mabagal ngunit mariin. Naibunyag mo ang malalim na bias, Ania. Naidokumento mo ang lahat at ginamit mo ang kanyang sariling mga salita upang gibain ang sistemang nagtangkang patahimikin ka. Tumango si Mario. Hindi ka lang nanalo, Evelyn. Nagbigay ka ng masterclass sa corporate world kung paano labanan ang kawalang katarungan gamit ang talino. Ngunit ang pinakamalaking twist ay hindi pa nailalantad. Hindi alam ni Anita na naipadala na ni Evelyn ang lahat ng kopya ng recordings sa mismong pahayagan na sana'y gagamitin niya laban sa dalaga. At nang hapon ding iyon, kumalat sa mga dyaryo at corporate inboxes ang headline, Executive Fired for Systemic Discrimination. Leaked audio reveals months of racist remarks inside Aquino Corp. Mapait ang ironiya. Ang kwentong inaasahan ni Anita na sisira kay Evelyn ay naging mismong bagyo na dumurog sa kanya. Kinabukasan nagsimula na ang pagbagsak at 6 na buwan makalipas, patuloy na umiikot ang headline na iyon sa corporate circles. Ngayon may mas matinding update. Former executive loses $1.4 million discrimination lawsuit. Banned from industry boards across nation. Sinubukan ni Anita na ayusin ang kanyang reputasyon, ngunit natutunan niya ang bagay na matagal nang alam ni Evelyn. Walang pangalawang pagkakataon kapag ang iyong pagbagsak ay sinusuportahan ng ebidensyang hindi matitinag. Walang matinong kumpanya ang maglalakas loob na makisama sa isang taong ang mapanirang salita ay naging pambansang case study sa business ethics. Ang penthouse ni Anita na ibenta upang pambayad sa lumulobong gastos sa kaso. Ang kanyang elite network naglaho sa isang iglap ng mabunyag ang kanyang kalupitan. Mga corporate contacts nawala na parabang siya'y radioactive. Samantala, si Evelyn Ramirez ay naging pinagkakatiwalaang accessibility consultant sa buong bansa. Ang nagsimula bilang isang maliit na departamento sa Aquino Corporation ay lumago bilang isang buong division, nagdadala ng milyon-milyong kontrata at nagbago sa kumpanya bilang pambansang leader sa inclusion. Sa isang quarterly board meeting, nakangiti si Mario Aquino ng may pagmamalaki. Tumaas ng 340% ang kita ng iyong division ngayong taon, sabi niya. Ngunit higit pa roon, binago mo ang kaluluwa ng kumpanyang ito. Tumango si Diego Santos na ngayon ay formal ng katuwang sa isang pambansang inisyatiba. Hindi ka lang nagtayo ng programa, Ania. Nagsimula ka ng isang kilusan at ngayon sinusundan ka na ng mga kumpanya sa buong bansa. Madalas, dumalaw sa bagong opisina ni Evelyn ang nakababatang kapatid na si Danny. Ngayon ay 18 taong gulang na.
Isang opisinang may tanawing nakabibighani ng lungsod. Isang gintong plake sa pintuan, Evelyn Ramirez, Executive Director of Accessibility and Inclusion. Ngumiti si Danny at nagsinyas. Naalala mo nung sinabi kong makikita rin nila? Ayan, nakikita na nila ngayon. Ngunit hindi lamang sa titulo o numero na susukat ang tagumpay ni Evelyn. Naging pambansang tinig siya, isang iginagalang na tagapagsalita sa mga pangunahing kumperensya. Ang kanyang mga TEDx talks tungkol sa pagbabalikwas mula sa diskriminasyon tungo sa oportunidad ay umabot sa milyon-milyong views. Ang mga universidad ay nag-uunahan upang kunin siya bilang keynote speaker. Maging si Ginoong Castillo, dating security guard na na-promote bilang security coordinator, ay lagi nang nagsasabi sa mga bagong empleyado, si Miss Evelyn ang nagbago sa lugar na ito. Pero higit pa roon, ipinakita niya na ang matalinong kabutihan ay laging mas malakas kaysa sa malakas na kalupitan. Naging huwaran ng corporate transformation ang Aquino Corporation. Ang accessibility framework ni Evelyn ay pinag-aaralan sa Harvard. Ang kanyang mga pulisiya ay ipinatutupad ng mga Fortune 500 companies. Nakakuha ng pandaigdigang parangal ang kumpanya dahil sa kanilang tunay na commitment sa social responsibility. At habang patuloy na umaangat si Evelyn, tuluyan namang bumagsak si Anita. Ngayon, nakatira na lamang siya sa isang maliit at halos di kilalang bayan. Nagtatrabaho bilang simpleng accountant, bahagya lang sapat upang makabayad ng upa. Isang matinding pagbagsak para sa isang taong minsan ay namuno ng buong departamento. Paminsan-minsan, hinahanap pa rin niya online ang pangalan ni Evelyn. At sa bawat pagkakataon, may bago siyang nakikita, isa na namang headline. Isa na namang parangal, isa na namang paalala na ang babaeng minsang pinagtangkaan niyang pahiyain ay naging di matitinag. Ngunit ang higit na gumugulo kay Anita ay hindi lang ang kanyang pagbagsak, kundi ang mabagal at masakit na pagkilala na si Evelyn ay matagal ng lahat ng ipinapakita niya. Mahusay, estratehiko at higit sa lahat, moral na hindi matitinag. Ang pagtatangka niyang ipahiya si Evelyn ay nagbunyag lamang ng sarili niyang pagiging ordinaryo. Si Mario Aquino, na ngayon ay isang nagbago ng tao, ay nagtayo ng Sara Initiative, ipinangalan sa kanyang anak na babae. Nag-aalok ito ng buong scholarship sa mga kabataang mula sa marginalized na sektor na nais pumasok sa larangan ng komunikasyon at accessibility. Personal na sinusuri ni Evelyn ang bawat aplikasyon. Alam mo ba kung ano ang natutunan ko? Minsang sinabi ni Mario sa kanya sa isang pribadong pag-uusap. Hindi na sayang ang buhay ng aking anak. Dahil sa kanyang kwento, natutunan kong kilalanin ang tunay na katalinuhan kapag nasa harapan ko na ito. Naging magnet ng talento mula sa lahat ng sektor, ang Aquino Corporation, hindi dahil sa quotas o pressure, kundi dahil pinatunayan ni Evelyn na ang tunay na inclusion ang nagpapalakas ng kahusayan. Nagsisiksika ng mga profesional mula sa iba't ibang pinagmulan upang maging bahagi ng kumpanyang gantimpala ang merito at karakter. Si Danny, na ngayon ay nangungunang graduate sa graphic design, ay natanggap sa kanyang pangarap na trabaho sa mismong marketing division ng Aquino. Sa kanyang unang araw, pumasok siya sa opisina ng kanyang ate, sabay senyas ng buong pagmamalaki. Magkatrabaho na tayo ngayon. Ang paghihiganti ni Evelyn ay hindi kailanman tungkol sa paghihiganti. Isa itong revolusyon. Hindi lang siya nagpatumba ng isang toxic executive. Nagtayo siya ng plano, isang bagong pamantayan kung ano ang maaaring maging kumpanya kapag pinili nito ang halaga kaysa sa pagmamayabang. Tinangka ni Anita de Peralta na gawing stereotype si Evelyn. Ngunit naging simbolo siya ng pagbabago sa buong industriya. Ang intern na minsang kinutya ni Anita ay naging pinuno ng pagbabagong nakaapekto sa libo-libo. At ang aral,
Malinaw, kapag sinubukan mong sirain ang isang tao dahil sa sariling pagkiling, hindi mo lang nailalantad ang kanyang lakas. Madalas, ikaw pa ang nagiging mitsa ng apoy na papalit sa iyo ng isang taong higit na dakila. Pinatunayan ni Evelyn Ramirez na ang pinakamabisang paghihiganti ay hindi gantihan, kundi ang lumago at magtagumpay ng husto na walang sinuman ang muling magtatanong sa iyong halaga. Ang gawing gasolina ang diskriminasyon upang makamit ang tagumpay na hindi na may kakaila, hanggang ang mga taong minsang pumigil sa iyo ay napapanood ka na lamang mula sa gilid, nakalimutan. Kung ang kwentong ito ng hustisya, pagbabago at di matitinag na tibay ng loob ay nakapagpaniig sa iyo, mag-subscribe ka para sa mas marami pang makapangyarihang kwento na nagpapatunay. Hindi ang pinagmulan mo ang nagtatakda ng iyong kinabukasan, kundi ang iyong lakas ng loob, dahil ang mga balakid ay hindi hadlang sa iyong landas. Sila mismo ang nagiging landas patungo sa iyong kadakilaan.